of my life, sobrang gusto ko pong sana maka-identify po kayo at ma-inspire po kayo na kahit ano po yung beginning mo, hindi na importante yan. Sabi nga, di ba, kung ikaw ay pinanganak na mahirap, hindi mo kasalanan yan. Pero yung mamuhay kang manatiling mahirap, medyo may contribution ka dyan. At lalo pag kinuha ka ni Lord na mahirap ka pa rin. Okay, so ako po ay ngayon ay pag naiiyak ka na, hindi ka na maiiyak ka dahil sa okay. So, 51 years old po ako, ay born in Tarlac, Tarlac. So, ako po ay probinsyana, Kapampangan po ako, Maya Pabe, Maya Pabaaba, Ako po ay pangatlo sa pitong magkakapatid, 5 po kaming babae. So, God-fearing probinsyana. Ako po ay determined and dreamer. Sino ang determined and dreamer? Wow, dami. So, loving and caring mother and wife. Ang kahirapan po namin sa probinsya, alam ko po maraming makaka-relate dito. At my early childhood, ako po ay pinanganak na pakiramdam ko talagang laging salat. Kasi po, nakikitira lang po kami sa bahay. I was born and raised in the province of Tarlac. Our family cannot afford to have our own home. We grew up living with our relatives. Our lola provides for us. Meron bang ganyan? Yung lola mo talagang nagpo-provide ng lahat. So, ang humble beginning ko po, we experienced lack of attention kasi yung mga pinsan ko, yung mga kapatid ng nanay ko, sila yung maalwan sa buhay. So, lagi ko pong, hindi kami mapapansin. Bakit kaya gano'n ang kultura, no? Pag mahirap ka, hindi ka papansinin. Hindi ka na nga maganda, tapos mahirap ka pa. Yes! Meron ba ang ganyan nararamdaman? Hindi na nga ako maganda, mahirap pa ako. So, pagka bata ka, no, parang feeling mo, pakamalas ko naman. Ganun ang feeling ko noon. So, wala kaming financial resources, parental guidance, kasi po, yung nanay ko po nagtatrabaho sa palengke, nagtitinda ng prutas sa palengke, tapos yung tatay ko sundalo. So, probinsya, halos 2 beses lang sa isang buwan ko makita yung tatay ko. My mother worked in the market while my father is a soldier who only came to us once a month. So, ako po ay lumaki ito po yung mga katangian ko. Pero parang yung mga katangian ko walang positive. So, lost self-esteem. Kasi pag mahirap ka, napakadalang ng mahirap na confident. No? So, during my childhood, I grappled with insecurities. Kasi nga po, feeling ko noon, kasi 5 babae kami, so ako pinakapangit ang feeling ko. So, constantly comparing myself to my siblings and cousins. Tapos, alam niyo yun nung bata ka, ayaw kang masakang ng nanay mo. Di ba yung mga bata lagi nakabiga ka? Yung mga baby? So, ang nanay ko, ayaw niya maging sakang ako. Kaya tinali yung tuhod ko. Anong nangyari? Napiki naman ako. Kaya nung bata mo, napaka-insecure ko kasi para akong duck maglakad. So, nakalabas din, laki ng puwet ko. So, lagi akong tinutokso na, pato, yung pike. So, lalong nagiging insecure dahil nga feeling ko pangit ako. So, kaya naging na-harbor ko yung self-hatred. I harbored self-hatred for my physical appearance, our financial struggle, only intensify my feelings of inadequacy. So, yung poor mindset, I believe that my looks and social status would prevent me from making friends. Kaya ang ginawa ko, bilhin ang kaibigan. Wala naman akong pera, di ba? So, ang yung mga negosyante kasi yung lola ko, nanay ko, nagtitinda sa palengke. So, ang ginagawa ko noon, nangungupit ako. Kunyari, magbabantay ako ng tindahan, pero mangungupit. So, para may pamlibre sa mga kaklase.
So pag may paglibre ka, marami kang kaibigan. Mga mga tao talaga, no? Pag ngayon nalatawanan mo na lang, no? Pero nung bata ka, talagang gustong-gusto mo yung may kalaro ka, gustong-gusto ka ng tao. So, ganun po yung ginagawa ko. To win friends, I steal money from my lola's cash to flaunt my wealth to my classmate to treat para maging kaibigan nila ako. Kasi yung bahay ng lola ko maganda sa probinsya. So parang feeling ko mayaman na rin ako. Pero I know in myself na nakikita na lang, tapos kami po yung katulong ng pamilya. So, kaya po yung self-confidence ko sobrang baba talaga. While treating friends, the connection remained shallow. So, syempre, pag may pera ka, may kaibigan ka. Pag wala kang pera, wala kang kaibigan. So, this cycle eroded my self-esteem, confidence, and self-belief. So, feeling unloved talaga ako. So, I grew up convinced that I am incapable, unworthy, and unloved. So, may nakaka-relate ba sa akin? So, marami pong ganyan sa atin. So, in my teenage life, dahil feeling ko pangit ako, so, very challenging. Kasi may insecure, may self-doubt, which hindered my performance, yet I knew I have untapped potential. Alam ko may galing ako, pero dahil hindi maganda yung appearance ko, hindi ako mayaman, so hindi siya lumalabas. So in my college days, I pursued accountancy and relocated to Manila to work. Despite my efforts, syempre pag probinsya ka, naranasan ko talaga yung mag-a-apply ka, tatanungin ka kung anong school ka nang galing. Tama? Pag narinig na nilang state university ka, parang napakababa ng tingin. So, sobrang naranasan ko po yun. And then, kaya po ay talagang nag-effort talaga ako mag-board. So, pero ang pinakamalalim na reason kung bakit gusto ko talagang mapasa sa board, kasi alam kong makakapangasawa ko ng pastor. Kasi po nun si Pastor Norden, ngayon na lang po siya naging pastor. During the time, full-time siya. So sabi ko, pag nakapag-asawa ako ng pastor, walang pera to. So, ang isip ko, para hindi niya maisip, mag-resign sa pagpapastor. So, hindi niya naiisipin yung financial. Pag CPA ka, malaki na yung kita mo. So, yun naman ang reason ko. Kaya talagang I strive to pass the board. And praise the Lord, pumasa ako. So, my dream was to ascend to corporate ladder. So, I took the CPA board while working and pass. So, tuloy lang ang buhay. Okay? Kasi, kahit na basta lumalaban ka, may pangarap ka na ikaw lang nakakaalam, tuloy-tuloy lang talaga. So kung ikaw ngayon, nandyan ka sa sitwasyon na yan, tuloy lang kasi merong magandang plano si Lord. So passing the CPA board opened doors, leading me to Meralco, the Philippines top corporation in terms of sales. So I am so excited that doors are starting to open and opportunity to climb the corporate ladder became reachable. Then, I was exposed to do presentations to CEOs, directors, and owners that inspired me a lot to strive to my goals. So, puro numbers naman yung pinipresent, di ba? Wala namang, kahit di ka na makakonect dun sa kausap mo, basta tama yung numbers mo. Ganun lang yung mga presentations na ginagawa ko naman. So, furthering my education, so ito proud na proud ako noon. Dahil para tumaas ka sa position sa opisina, so furthering my education, I earned Masters in Business Administration from the La Salle University and even graduated with distinction. So, alam niyo naman yung kwento ng distinction na yan, di ba? Parang magna cum laude, pero ano lang yan, diskarte lang yan. Yung naghahanap ka ng teacher na magaling magbigay at mataas magbigay ng grade. So, para matataas yung grade mo. Kasi po, sa Meralco, para 100% reimbursed yung iyong tuition fee, kailangan 4 ang grade mo. So, ganun ang ginagawa namin. So, the achievement bolsters my confidence,
fuel aspirations to become a controller or accounting manager in my career. However, totoo ito sa corporate, politics remain obstacle. Wow, ang tindi ng hugot ng mga empleyado. So, promotion seems elusive. So, ang hugot ko kung bakit ako nasa lifestyles ngayon. So, syempre, ang pamilya. So, while working full-time, I experienced so much stress, not just in work, but with my family. Our health suffered, especially our son, Lee, that led us to lifestyles. So, in March of 2013, it is my first time to attend Lifestyles presentation. So, sige po, palakpakan niyo yan. This question na, where will you be 3 to 5 years from now if you continue doing what you're currently doing? Opened my eyes. Sabi ko, 20 years na po ako nagtatrabaho nung naka-attend ako ng Lifestyles. So, sabi, 3 to 5 years pa kaya, dagdagan niyang ginagawa mo. Ano kaya ang itsura mo? Nakita ko na yung presentation high school graduate, nakaka-brand new car, nakakabili ng bahay, nakaka-travel. Wala ako lahat nun. Sabi ko, pag dinagdagan ko pa ng 3 to 5 years yung pagtatrabaho ko as an accountant, parang walang significant na mangyayari. Samantalang sa Lifestyles, in a less than 5 years, sobrang significant na yung nangyayari sa mga distributors. Kaya talagang nag-open po sa akin yung question na yan. Kasi ang answer ko was, nothing will significantly happen kung dadagdagan ko pa ng 3 to 5 years. Kaya, after presentation, I joined right away. So, our dreams were stirred up. We are more than willing to work on it, and we are happy that there are mentors na nagturo po sa amin. So, after 5 months part-time doing the business, we decided to do it full-time. So, sobrang grateful po kami sa mga nag-mentors po sa amin, naggabay po sa amin when we are beginning Lifestyles. Nandito po sila kanina. Andiyan si Tita GMD Tonet Bergado. Si GMD Tess pala minsan ngayon po, nasa likod. Yan, ang aking mga uplines. At grabe, syempre, soon to be GMD, IMD Jello. Yan ang aking mga barkada noon. So doing Lifestyles business is not easy, but with the help of those who introduce the business, dreams are coming true. Kasi 10 days doing the business, I got promoted to Executive Director ng Lifestyles. And I was admitted to a summer training same week of my promotion. Yun ang benta na sa akin nila Tita Tonet. Sige na, mag-executive director ka kasi maka-qualify ka dun sa sa training sa Subic. And sobrang ganda ng culture kasi sa Lifestyles. So gustong-gusto ko yung training. Kaya po, hindi ko man naiintindihan yung executive director. Sabi lang sa akin ni Tita Tonet, 4 lang ang masali sa'yo, instant or express, executive director ka na. So that training played a big role for me, understanding and accepting the business of Lifestyles. Sige, yan. Kaya pag pinipilit kayo ng mga sponsor nyo, ng mga upline nyo for a training, sumigi lang kayo kasi para sa inyo yan. Ang pag-angat, yan. Sobrang thankful po kami. So, from a stressful environment in corporate, I have experienced balanced life, better health, financial freedom, and time freedom, and especially personality growth. Kaya dun sa mga bago, this is a living testimony na pag niyakap mo talaga at inintindi mo ang Lifestyles, may mangyayari sa iyong maganda. Kaya sabi ko sa inyo kanina, yung mga nag-invite sa inyo, nagmamahal sa inyo yan. So, sobrang significant yung nangyari sa amin. 2 months doing the business, I was able to buy first brand new car. Biruin nyo, in less than years, we were able to invest in total 10 years time.
We were able to invest 3 brand new cars. Tapos we were able to invest 2-bedroom condominium, samantalang sa squatter area lang po kami nakatira. Tapos ngayon we're living in a 24 million house and lot. Wala po kami ibang business, lifestyles lang. Kaya ko po sinasabi sa inyo ito kasi just to inspire you. Kung ano man ang kalagayan ngayon, hindi ka pa abandon. Pero, tuloy-tuloy mo yan kasi yan ang future mo. Never kong na-imagine, naniniwala lang ako dun sa mga nagsasalita at nagte-testimony dito sa Lifestyles. Sobrang totoo po ang opportunity ng Lifestyles. So, nangyari po sa amin, after 4 years, I became one of the global marketing directors ng Lifestyles. Everything is going well with my business in Lifestyles. I got promoted National Marketing Director in 2015, IMD in 2016, and Global Marketing Director in 2017. So 4 years doing the business, significant things happened, hitting the highest position in Lifestyles. Kaya totoo yung 3 to 5 years lang, GMD ka! Tapos, along the journey, na, di ba, hindi naman during GMD mo ma-achieve yung mga pangarap mo. Along the journey, habang tuloy-tuloy ka lang, merong mga bagay na na-achieve mo na sa mga pangarap mo. Meron nang nangyayari sa mga pangarap mo. Kaya tuloy-tuloy mo lang kung ano ang ginagawa mo ngayon. Tapos, yung personality growth, training in lifestyles are really the best. Tama? It will bring out the best version of who you are. So I am blessed to lead a big team, seeing their dreams coming true as well. I became host, presenter, and motivational speaker. Naku, hindi ko naman alam na kayang-kaya ko pala to. Pero, nung time na pinagsalita din ako, nung time na lahat ng mga NMDs pupunta ng General Santos City, Executive Director ako, sabi ni Tito Tonek sa akin, ikaw ang closing. First time talaga. Ako po closing? So, kinakabahan din. Pero pinalabas nila yung greatness, yung galing. Kaya pag natutulak ka ng apply mo, sumigi ka lang. Kasi yan lang ang kaparaanan para lumabas ang galing mo. Kahit natatakot ka, gawin mo pa rin. Kasi makikita mo, ibang-iba ka na. So sobrang thankful po ako dun sa mga trainings na naranasan ko. So salamat sa mga awards na binigay ng Lifestyles. In my 20 years corporate experience, hardly kang ma-award. Ang madalas naming award ni Ma'am Con, asan si Ma'am Con? Madalas naming award, alam mo, thankful naman kami doon. Ano? Early bird. Tawa-tawa si Con. Early bird, yung wala kaming late. Wala kaming late for the whole year. Wala kaming late. Kasi pag na-late ka, biruin mo, na-late ka na nga, may bawas pa yung sweldo mo pag na-late ka. So, sobrang, ngayon sa Lifestyles, grabe no, as you climb the ladder of success, nire-recognize ka. Sobrang inspiring. Nung time na nag-executive director ako, every time na nagte-testimony yung mga national marketing director, nai-inspire talaga ako. Na-inspire ba kayo sa 2 millennial na NMD ngayon? Grabe kung kaya ng mga 20 years old, kaya din natin! Sabihin mo sa sarili mo, kaya ko yan! Tapos ang attitude ko, every time na narinig ko yung mga nagte-testimony na NMD, tapos ED lang ako. Kasi noon wala pang ED6QL power leg eh. So NMD, sabi ko, ako na susunod dyan. Diba? Ako na susunod dyan. Every time. Tapos 8 months po ako nag-run ng National Marketing Director. Pero every time na hindi ko siya na-hit, speaker ako. Ibig sabihin, hindi ako nagmumukmok. Minsan kasi pag hindi mo na-hit, nalulungkot ka na, tapos gusto mo na mag-quit. So every time na hindi ko yan na-hit, kunyari cut off Friday, Saturday speaker ako.
Kasi binibigyan ko ng lakas ng loob yung sarili ko at binibigyan ko rin ng lakas ng loob yung mga downlines ko. Kasi pag nakita ng downlines na ikaw ay malungkot, malungkot na rin sila. Pero pag nakita nila, ang tapang naman ni Upline, hindi na nga na-hit yung promotion, speaker pa rin. Di ba? Kaya dapat matapang ka kasi susunod ka na! Ay sabihin mo, I am the next National Marketing Director. Tapos napaka-generous ng lifestyles, biruin nyo lahat ng effort. Hindi lang naman GMDs ang nire-rewardan. I was nominated Rising Star when I was National Marketing Director, and I got the Breakthrough Leader Award when I was IMD. So, pag nakikita nila yung effort mo, yung dedication mo, yung lahat ng tinatrabaho mo, grabe talaga ang lifestyles. Sobrang generous sa mga awards. And I became one of the ambassadors ng buong Lifestyles Philippines when I was Global Marketing Director. Grabe. So sabihin ko rin sa sarili mo, I am the next. Okay, tapos yung travels. Grabe, alam niyo po, nung 20 years ako nagtatrabaho, hindi ako nakaka-travel. 20 years kang CPA, no? Di man lang nakapunta kahit sa Hong Kong, napakalapit, di ba? Pero sa lifestyles, sobrang, alam niyo po yung experience ko, first travel ko with lifestyles, free travel is Bangkok, Thailand. Ang rank ko noon, Executive Director, 3/5. So, ibig sabihin, sa 5 na months, dapat 3 beses kang mag-ED. So, na-hit na namin yung 2. Tapos ayaw mo na, napapagod na ako. Tapos biglang tumatawag ang lifestyle, sabi sa akin, ma'am, isa na lang po yung iyong ED para pong ma-hit nyo na yung libreng travel sa Bangkok, Thailand. Napaka-significant talaga sa akin yung tawag na yun. Sabi ko, bakit alam niyo po kung bakit significant siya? Kasi syempre, pag na-hit ko yung promotion, gagastos si Lifestyles. Tama? Yes! Sabi ko, sila na nga ang gagastos. Sila pang nagpipilit na iran mo. Tama? Siyempre accountant ako, di ba? Pag kami gagastos, pag may gastos, pinipilit namin na huwag mahit yan para hindi gumastos ang kumpanya. Pero si Lifestyle, talagang imo-motivate ka niya para mahit mo yung promotion mo. Kaya sobrang run talaga. Tapos, support ng mga uplines na hit po namin. First travel ko, Bangkok, Thailand. And then, sunod-sunod na po. Alam niyo, lahat ng travel incentives ng Lifestyles. Ang dami po niyan, mga international travel. So, NMD, Bangkok, Thailand. IMD ko po ay Beijing, China. And then, GMD ko po is Jeju Island, South Korea. So, lahat po. Tapos, meron pa along the way na pag yung qualification mo, so nakapunta po ako ng Singapore, Malaysia, na cruise ng Lifestyles. So, lahat ng mga travels na yan na hit po namin. Kaya, pag mayroong travel incentive or kung mga hotel, dati po kami noon, may mga training sa hotel, sa Soler, sa mga hotels ng Lifestyles, Holiday Inn, lahat yan, binabag talaga namin lahat. Kasi napaka-generous ng Lifestyles. Ikaw na lang talaga ang hinihintay. Okay? Tapos, hindi na lang po ako ang nagta-travel but with my family. So, at the young age, di ba, 40 years old namin nakilala ang Lifestyles. 40 years old na kami nakapunta sa ibang bansa. But because of this opportunity at the young age ng anak ko, nadadala ko na siya sa ibang bansa. Grabe, kaya tiyagain mo, aralin mo to, sipagan mo pa, kasi madadala mo sa ibang bansa ang iyong pamilya. Ngayon, Good Life Project namin, mayroon kaming travel uli ng pamilya namin sa Thailand. So, sobrang sarap po talagang gawin ng lifestyle. So, I am most grateful for is giving the best for my family. Diba ang hugot natin, pamilya? God is really so great. His plans are wonderful.
Kaya po sabi ng Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct thy path. Kaya kung ikaw ay in the verge of giving up, ngayon ang message ni Lord sa'yo, huwag kang mag-trust sa sarili mo. Dinala ka ni Lord dito kasi may plano siyang maganda sa'yo. Kasi yan yung sekreto namin, mag-asawa. Kung bakit kami nagtuloy-tuloy sa lifestyle. Lord, ang ganda-ganda ng trabaho ko sa Meralco. Sabi ko. Di ba? Mayroong times na nahihirapan ka talaga. Binabalik ko yun sa Lord. Lord, dinala mo kami sa lifestyle. May plano kang maganda. Kaya tuloy-tuloy. 4 years time, nag-GMD. So ngayon, naiintindihan ko na. While doing my story of my life, naiintindihan ka na kung bakit ako pinadaan ni Lord sa mga maraming challenges. Why God allow me scarcity, that I may enjoy abundance. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng paghihirap, pagdaanan mo lang yan. Kasi ma-appreciate mo ang abundance kasi naranasan mong naghirap. Why God allowed me insecurities, yung sobrang insecure ako kasi hindi ako maganda, hindi ako matalino, kasi that I may know that God is my security. Why God allowed weakness, that I may appreciate God's strength. Why God allowed hardship, that I may bring inspiration to many. Di ba? Kung lahat na lang ng nararanasan mo sa buhay maayos, ano nang isi-share mo? Paano ka makaka-identify dun sa downlines mo na naghihirap? Magagalit ka pa sa kanila, di ba? Pero dahil naranasan mo lahat, kaya mong maka-identify sa kanila. At kaya mo silang i-motivate na tuloy ka lang. Kasi ako mismo naranasan yan. Noong 2018, nag-training po kami sa Singapore ng Mission to Million. This is still my mission up to today. My mission remains since 2018 when we attended Mission to Million in Singapore to lead, inspire, and empower other people to live a more meaningful life. Maraming mga tao na ayos naman, meaningful naman yung buhay nila, pero my desire is meron pa palang igaganda ang buhay. At ikaw ang magiging instrument, ako ang magiging instrument para lumabas yung igaganda pa sa buhay nila. So maaring ikaw ngayon, instrument ka ni God para mabago ang buhay ng maraming tao. So my hope is for all to keep dreaming. Manatili po kayong mangarap, believing that God has a wonderful plan, and that plan is not to harm us, but to bless us abundantly, as stated in Jeremiah 29:11. Faith will bring us to realization of our wildest dream, and love will seal this desire into manifestation. If today is my last day here on earth, my greatest legacy will be the love of God I freely shared every time I do my lifestyles mission. My commitment, inspiration, and faith brought my dreams into reality. My message to the world, your now, quote-unquote, is just temporary. Kung ano ka ngayon, kung nasa middle ka ng challenge, temporary lang yan. And your tomorrow is unlimited. So keep dreaming. God's love for you is unconditional. Kaya magpatuloy ka lang. Kasi maganda ang plano ng Panginoon. So sobrang grateful po ako sa transformation na binigay ni Lord sa buhay ko dahil napunta ako sa lifestyles.
Grabe no, hindi ko ma-imagine anong itsura ko. This the time when I first in lifestyles. Grabe no, siguro kung nandun pa rin ako sa trabaho ko, lalo akong pangit. Pero grabe yung transformation ng Panginoon. Take a deep breath. Inhale. And exhale. Once again, inhale. And exhale. So I just want you to, namnamin po natin yung kabutihan at katapatan ng Panginoon na dinala tayo sa lifestyles. Sa mga guests po namin, dinala po kayo dito ng mga kaibigan nyo kasi ginamit silang instrumento ni God para mabago ang buhay nyo. Maaring maganda naman ang sitwasyon nyo, maaring namang meaningful ang buhay nyo ngayon, pero sinasabi namin sa inyo, meron pang igaganda yan. Buksan nyo lang ang isipan nyo kasi balang araw, kwento nyo naman ang maririnig dito. So my question to our topic, ano ba ang nasa isip? What comes into your mind when you hear the word abundance? Okay? What comes to your